Okay lang, mas motivated and mas inspired. Kasi yan nga, pag may mga talaga mga critics, lalo akong mas ginaganahan pa. At yun, masaya kasi dumadami tayo sa Team Kalingap. And ako naman hanggat ramdam ko yung suporta sa akin, walang problema. Tuloy-tuloy lang. So kuya, kamusta naman ang bonding mo with Kalingap Angels? May mga nagbago ba? Masaya ako kasi mas naging close ko sila, mga Kalingap Angels. Lalo na itong mga nakaraan, yung sinasama ko sila lahat. Mas okay din pala yung ganun kasi mas nakikilala ko sila. Unlike before na medyo may pagbabago kasi sa content ko. Dati baga isa-isa ko sila minablog. Ngayon halos sabay-sabay na minsan sa isang vlog, ang dami kong beneficiary na binibigyan. Yung iba kasi, bawat sama niyan, may binibigay ako dyan. Yung iba, di ko lang talaga pinapakita na sa vlog. Basta bawat kita nyo sa camera, mayroon pa akong binibigay sa kanila. Yun po yung ko dyan. Yun yung tulong ko sa kanila. Yes. So, at the same time, nag-enjoy sila sa pagsama sa atin. Oo nga po eh. Tsaka mas nagiging close sila lahat. Hindi lang sa pag may event. Tama. So kuya, bakit mo naman naisipan na tumigil? Ano yung pinaka nakaka-stress sa'yo? Yung sa yun nga, yung medyo nagsunod-sunod lang yung problema sa loob ng community. Lalo na yung regarding sa mga love team, di ba? Na medyo talagang nagiging toxic na siya. Kasi may kanya-kanyang sinusuportahan. Tapos basta alam naman na ng mga viewers yun, basta pag sa mga fanatics, di ba? Minsan di na talaga kontrolado yung mga sinasabi. Basta support lang sila sa kanilang iniidolo. Yun yung gusto kong mawala. Gusto ko ng pagkakaisa sa Kalingap. So kuya, meron ka bang balak talaga na ihinto yung mga love team? About sa love team, not totally ihinto. Siguro sa ngayon is maglalaylo muna ako kasi hindi lahat ng nagigets or naintindihan yung ng love team natin, yung goal. Kasi yung love team naman talaga is one of our strategies, 'di ba? Para sa kanila kasi lahat naman yung kumbaga dumaan sa love team, talagang grabe yung pagbabago sa buhay. At masayang-masaya sila about sa love team kasi alam naman nila na yun ay for good vibes, 'di ba? Na ginawa natin yung love team para sa mga suporta at para makatulong din sa kanila, which is napatunayan naman natin yan sa Jomcar, sa EDC, na grabe naman talaga yung pagbabago sa buhay nila. Yun naman yung intention natin, kaya may love team na ginagawa tayo. Pero kung ayaw na ng iba or kung marami na rin umaayaw and outside sa Kalingap marami na rin kumbaga nakakagulo or medyo di nila gusto yun, di wala tayong magagawa kundi ihinto yun. Eto Kuya Rab, madami kasing nagsasabi na Team Brooks daw at si Kalingap Dan ang isa sa mga sumisira sa community ng Kalingap. Ano pong opinion nyo doon, or totoo ba? Para sa akin hindi, kasi hindi naman sila yung sa akin, nagpapa-stress sa akin. Kasi para sa akin, nakakasira sa Kalingap yung nagpapa-stress sa akin or yung nagbibigay ng problema sa akin, gaya ng mga yung mga yung mga bashing sa bawat love team, mga sinusuportahan, yung pagkakawatak-watak ng sinusuportahan. Tapos yung mga fake pages, mga reactors na hindi naman talaga tama yung ginagawa, kumbaga nagpupromote ng bashing lalo. Yun yung talaga nakaka-stress sa Kalingap. Hindi naman kasi si Dan, kahit anong mangyari, talagang nanatiling loyal siya sa akin. At hindi niya mas pinili ang humiwalay or magpasakop sa sponsor. Talagang Kalingap talaga siya, or yung respeto niya sa akin at kay Kuya Bal andyan. Hindi siya umalis. Wow. So eto Kuya, sa mga reactors ng Kalingap, ano ba ang talagang trabaho nila? Tirahin ang kapwa Kalingap o ipagtanggol ang Kalingap sa anti-Kalingap? Sa ngayon kasi halos konti na lang kinoconsider kong reactor ng aking ng Kalingap. Yan sila July Paunil, sila Kuya Jens, sila Kuya Nel. Sino pa ba? Yan, yung mga good vibes reactor. Kuya Marciano, sila Jason Albasan.
yung mga hindi nagpo-promote ng negativity, yun na lang kinoconsider kong reactors. Pero yung mga wala. hanggang doon na lang, di na, kumbaga, hindi ko sila maipo-promote kagaya nung kinaninong July talaga na okay yung paggawa nila ng reaction video. Ito kuya, para lang clear din sa mga reactors natin, ano ba talaga dapat ang nire-reactionan nila? Mga charity vlogs, negative issues, love team, ano po ba? Kasi wala tayong magagawa dyan kasi mga reactors talagang mas gusto niyan mga issue eh. So, mahirap nang kontrolin yan. Siyempre, content, views, yun ang goal nila. Kaya, hindi natin sila mapipilit na kung ano yung reactionan nila. Basta ako, focus lang ako sa mga scholars ko, pabahay ko, may sponsor wala. Basta hanggat may nanonood sa atin, susuporta, doon lang ako. Sa mga issues, sa mga reactors, no comments, hindi na ako maghingialam sa kanila. And kasi mahirap yan, kasi channel nila yan eh. Channel nila yan, kaya basta for me lang talaga, ang mga gusto kong suportang reactors, yung hindi naninira, hindi nagke-create ng negativity, hindi one-sided, at sinusuportahan ang aking ginagawa. Eto kuya, minsan ba naisip mo na din na alisin na lang yung Team Brooks since marami na ring bashers or request ng iba? Hindi ko naisip yung ganong bagay. Hindi ko naisip yung ganong bagay na alisin ng Team Brooks kasi unang-una kapamilya, 'di ba? Pinsan. Saka wala naman silang wala namang kasalanan, malaking kasalanan sa akin ng Team Brooks. Kumbaga, ganun na talaga nangyari. Wala na tayong magagawa. Nangyari na yun. Walang kasalanan ng Team Brooks. Walang kasalanan sila Kuya Brooks dyan. Kumbaga, wala tawag siya, may mga bagay talaga na di maiwasan. At kahit di natin gustuhin, yun yung nangyayari. And kuya, ano ang ibig sabihin sa'yo ng One Kalingap, One Family? Ito, yung ganito, pakita mo sila. Unity and peace. Katuwaan, good vibes. Yan, pagkaka-adventure, pagkakaisa, yan. And ito pala kuya, ano ang opinion mo dito sa mga nagsasabi na kung wala daw sponsors, wala din daw Kalingap? Ha? Matagal na akong sa akin matagal na akong tumutulong kahit walang sponsor. Mas ako sa sarili kong kumbaga mas kumakapit ako sa sarili kong kinikita, sarili kong effort. Kung may mag-sponsor man, thank you pa rin ako. Kung wala, okay lang din kasi kung ano lang yung kaya kong itulong, yun lang yung may tutulong ko. Yes, and pero kuya, masaya naman ako kasi until now nakapagpabahay ako. So kuya, ano ang mga plano mo sa mga susunod pang araw para sa Kalingap Foundation? Yun nga, matagal ko nang pinaplano yung makapag-travel at makapag-charity sa outside Bicol. Yun yung mga plano ko. Mas kumalat pa. Mas kumalat pa. Malapit na yun kasi okay na si Jan, nag-recover na lang si Chucky. And kuya, message mo syempre sa mga solid supporters ng Team Kalingap na from day 1 until now talagang nandyan. Ayan, sa ngayon, pa rin naman ako, sobrang saya ko pa rin naman kasi ramdam ko pa rin yung support nila. Sa views ko per upload is okay pa rin naman. Talagang yun naman ang importante sa mga content creator is yung views, diba? Ibig sabihin may mga sumusuporta pa rin sa'yo. Kaya maraming salamat po sa patuloy na naniniwala sa akin, sa aking misyon. Since day 1, since Lola Damiana days, alam ko marami dyan na matagal na nating supporters. Kayo po yung nagbibigay lakas sa akin. Sa totoo lang, kayo po yung mga comments nyo. Sobrang appreciated ko po yun. At hanggat andyan po kayo, mga subscribers, mga viewers, papatuloy po ako sa ginagawa ko pong charity content. So, thank you so much po from the bottom of my heart. And lastly, kuya, syempre, anong advice mo sa mga bagong member ng Kalingap na paano nila i-handle ang bashing? Ako naman, yan sila, nagmi-meeting naman kami. Mini-meeting ko sila kasi mga baguhan sila. Ito yung mga kung ano yung mga dapat iwasan, kung ano yung mga dapat gawin.
So, okay naman kasi sumusunod sila sa akin. Sabi ko kasi, ito yung kailangan nyo talaga. Kung gusto nyo tumagal sa akin, sumunod kayo sa rules ko. Diba? Alam naman nila yung mga rules. So, sinabi ko sa kanila. And wag silang papasilaw sa mga sa views, sa sponsors, or sa kanino man. Kung gusto nyo tumagal, adi, ano lang, kumbaga maging loyal sa akin. Kasi andito lang naman, hindi naman sila mawawala hanggat dito sila sa akin. Kumbaga, kung aangat ako, kasama ko silang aangat. At sa bashing, masyadong kumbaga, part na yan. Given na yung mga bashing na yan. Kumbaga, may mga, kumbaga, di natin kayang i-please ang lahat. Given na yung mga bashing na yan. So, sabi ko, expect na nila yan. At medyo, naman sila, matured enough na to handle na yung mga bashers. So, yun. So, yun lang, Kuya Rob. Thank you so much sa iyong Thank you. time.